Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Pagod na po ba kayo sa biglaang paninigas at sakit ng binti o mas kilala sa tawag na leg cramps o pulikat na gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi? Nahihirapan po ba kayo sa paninigas ng kalamnan na ginagawang isang hamon ang bawat paggalaw? Mayroon akong kapanapanabik na balita para sa inyo. Ang pagpili ng tamang pagkain ay maaaring magpakalma sa inyong mga kalamnan, magpabuti ng sirkulasyon ng dugo, at pigilan ang pag-atake ng pulikat. Sa ating talakayan ngayon, ibubunyag natin ang tatlong pangunahing superfoods na magbibigay lakas sa ating mga senior citizen upang manatiling malayo sa pulikat, magpalakas ng kanilang mga kalamnan at mapabuti ang kanilang kakayahang kumilos. Manatili po kayo dahil tiyak na hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang mga mahahalagang kaalamang ito sa nutrisyon na magbabago ng inyong buhay. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood ngayon. Gusto po naming marinig ang inyong kwento. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba kung meron kayong anumang katanungan at huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para manatiling updated sa lahat ng health boosting tips. Una ang itlog. Upang magsimula, talakayin natin ang mga itlog. Sa napakaraming pagkaing masustansya na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, ang itlog ay namumukod-tangi bilang isang kahangahangang pinagkukunan ng mahahalagang bitamina at mineral. Paano nga ba partikular na nakakatulong ang mga itlog sa pag-alis ng leg cramps sa mga nakatatanda? Samahan ninyo ako sa isang kapanapanabik na paglalakbay ng pagtuklas. Ang pagkapagod ng kalamnan o muscle fatigue ay isa sa mga pangunahing salarin sa likod ng pulikat. Ang protina ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-aayos at pagpapanatili ng ating mga kalamnan. Habang tumatanda ang isang tao, madalas nilang hinaharap ang hamon ng pagkawala ng mas ng kalamnan na kilala bilang sarcopenia. Ito ay maaaring humantong sa mas mataas na panganib ng pulikat at pangkalahatang panghihina. Ang mga itlog ay nagsisilbing isang powerhouse ng kumpletong protina na nagbibigay ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong katawan. Ang isang malaking itlog ay naghahatid ng 6 na gramo ng dekalidad na protina na mahalaga para sa pagkumpuni ng mga hibla ng kalamnan, muscle fibers, at pag-alis ng pagod. Pinapabuti nito ang kahusayan ng pag-urong ng kalamnan, muscle contraction, at pinapaliit ang pagkakataon ng pulikat. Ang pagsasama ng mga itlog sa inyong dieta ay nagpapahusay ng lakas at tibay ng kalamnan na binabawasan ang posibilidad na makaranas ng masakit na pulikat. Ano naman ang papel na ginagampanan ng vitamina D na matatagpuan sa mga itlog sa pagpapabuti ng pagsipsip ng calcium at pagsuporta sa paggana ng kalamnan? Ang vitamina D ay may mahalagang papel sa pagpapahusay ng pagsipsip ng calcium at pagpapadali ng pag-urong ng kalamnan. Ang kakulangan sa vitamina D ay maaaring humantong sa panghihina ng kalamnan, pulikat, at maging sa patuloy na pananakit. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na dumaranas ng kakulangan sa vitamina D ay may posibilidad na makaranas ng leg cramps
ng mas madalas at may mas matinding sakit. Ang pula ng itlog, egg yolks, ay isang natural na mapagkukunan ng bitamina D na mahalaga para sa pagpapanatili ng matibay na buto at malusog na kalamnan. Bagamat ang pagpapaaraw ang pinakamabisang paraan para makabuo ng vitamina D, maraming nakatatanda ang mas madalas na nasa loob ng bahay na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga dietary sources. Ang pagsasama ng mga itlog sa dieta ay maaaring makatulong sa mga senior na mapanatili ang malusog na antas ng vitamina D at sa gayon ay mabawasan ang panganib ng pulikat. Nakatutulong ba ang regular na pagkonsumo ng itlog sa pag-iwas sa pulikat na nauugnay sa kakulangan sa vitamina D? Oo, ngunit ang pag-asa lamang sa dieta ay maaaring hindi sapat. Ang isang itlog ay naglalaman ng humigit kumulang IU International Units ng vitamina D, samantalang ang mga senior ay pinapayuhan na maghangad ng pang-araw-araw na intake na 800 hanggang 1,000 IU. Para sa pinakamainam na paggamit ng vitamina D, dapat isaalang-alang ng mga senior na ipares ang mga itlog sa mga fortified dairy products tulad ng gatas at yogurt o kumain ng matatabang isda tulad ng salmon at sardinas. Kung mababa ang inyong antas ng vitamina D, pag-isipang magdagdag ng supplement sa inyong routine. Maglaan din ng oras sa labas para mapalakas ang inyong natural na antas ng vitamina D. Ang mga itlog ay may papel sa pagpapataas ng inyong antas ng vitamina D, ngunit ang pagsasama nito sa iba pang mga mapagkukunan ay nagpapabuti sa kalusugan ng kalamnan at buto na tumutulong na mabawasan ang mga isyu sa pulikat. Ang vitamina B12 ay mahalaga para sa pinakamainam na paggana ng nerbiyos. Ang mababang antas nito ay maaaring makapinsala sa mga signal ng nerbiyos na nagreresulta sa biglaang pag-urong ng kalamnan, muscle spasms, pakiramdam na parang tinutusok at pananakit dahil sa pulikat. Ang mga itlog ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa kalusugan ng nerbiyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang B12 at choline. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang mapabuti ang insulasyon ng nerbiyos at protektahan ang myelin sheath na nagpapadali sa maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at nerbiyos para sa pinakamainam na pag-urong at pagre-relax. Iwasan ang pulikat na nauugnay sa neuropathy, isang madalas na issue para sa mga may diabetes at mga nakatatanda. Ang regular na pagsasama ng mga itlog sa inyong dieta ay nagtataguyod ng kalusugan ng nerbiyos na tumutulong sa pagbabawas ng mga maling signal na maaaring magdulot ng pulikat. Mas mataas ba ang panganib ng mga nakatatanda na makaranas ng pulikat kapag mababa ang kanilang antas ng B12? At ano ang papel ng mga itlog dito? Tunay nga ang mga nakatatanda ay nahaharap sa mas mataas na panganib ng kakulangan sa B12 dahil ang pagbaba ng produksyon ng asido sa tiyan ay nakahahadlang sa pagsipsip ng mahalagang nutrient na ito. Ang ilang mga gamot tulad ng metformin o mga gamot para sa acid reflux ay maaaring humantong sa pagbaba ng antas ng B12. Maging ang nabawasang pagkonsumo ng mga pagkaing mula sa hayop
dahil sa mga limitasyon sa dieta ay dahilan din. Ang kakulangan sa B12 ay maaaring humantong sa madalas na pulikat at panghihina pinsala sa nerbiyos na nagpapakita bilang pagkasunog pamamanhid o pakiramdam na parang tinutusok at anemia na nagpapababa ng supply ng oxygen sa mga kalamnan. Ang mga itlog ay nagsisilbing isang mahusay na mapagkukunan ng B12 para sa mga senior na nag-aalok ng madaling pagtunaw at isang direktang solusyon upang maiwasan ang mga kakulangan na nagdudulot ng pulikat. Ang karne, isda at mga produktong gatas ay mahusay na pinagkukunan ng B12, ngunit ang mga itlog ay nagpapakita ng isang mas payat na opsyon kumpara sa pulang karne, mas madaling tunawin para sa mga senior na nakararanas ng mga hamon sa panunaw at isang matatag na timpla ng protina at mahahalagang bitamina na higit pa sa B12 lamang. Para sa mga vegetarian na kumakain ng mga produktong gatas ngunit umiiwas sa karne, ang mga itlog ay namumukod-tangi bilang isang mahusay na mapagkukunan para mapanatili ang antas ng B12. Ano ang inirerekomendang bilang ng itlog na dapat kainin bawat linggo para sa mga senior upang mapabuti ang kalusugan ng kalamnan habang pinamamahalaan ang mga antas ng kolesterol? Ang mga kamakailang pananaliksik ay nagpatunay na ang pagkonsumo ng katamtamang dami ng itlog, partikular na 6 hanggang 7 itlog bawat linggo, ay ligtas para sa karamihan ng mga individual at walang makabuluhang epekto sa mga antas ng kolesterol sa malusog na mga senior. Ang mga individual na may mga kondisyon sa puso o mataas na antas ng kolesterol ay dapat humingi ng payo mula sa doktor. Gayunpaman, ang pagpapalit ng mga prinosesong karne ng itlog ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na pagpipilian para sa kalusugan ng puso. Maaari bang maibsan ng mga itlog ang pulikat sa binti sa gabi? Nocturnal leg cramps sa mga senior. Ang pulikat sa gabi ay madalas na nagmumula sa hindi sapat na paggaling ng kalamnan, kawalan ng balanse sa electrolytes at mga isyu sa paggana ng nerbiyos. Ang mga itlog ay isang powerhouse ng protina na mahalaga para sa pagkumpuni ng kalamnan at puno ng B12 para sa proteksyon ng nerbiyos, vitamina D para sa kalusugan ng buto at calcium para sa pinakamainam na paggana ng kalamnan. Ang pagsasama ng mga itlog sa inyong hapunan o almusal ay maaaring epektibong magbalanse ng inyong paggamit ng sustansya at mapabuti ang paggaling ng kalamnan sa magdamag na tumutulong na maibsan ang pulikat sa gabi. Ang ilang mga senior ay maaaring kailanganing baguhin ang kanilang pagkonsumo ng itlog depende sa kanilang mga kondisyon sa kalusugan. Ang mga nakatatanda na may sakit sa bato ay dapat isaalang-alang ang pagbabawas ng kanilang pagkonsumo ng protina at humingi ng gabay mula sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga individual na namamahala sa mataas na kolesterol ay maaaring pumili ng puti ng itlog, egg whites, sa halip na buong itlog. Para sa pinakamainam na kontrol sa asukal sa dugo, ang mga may diabetes ay hinihikayat na pagsamahin ang mga itlog sa mga pagkaing mayaman sa fiber, gulay at whole grains. Para sa maraming nakatatanda, ang mga itlog
ay nagsisilbing isang mahalagang pagpipilian sa pagkain na nagtataguyod ng lakas ng kalamnan, paggana ng nerbiyos at pangkalahatang kagalingan. Para sa pinakamainam na kalusugan, hinihikayat ang mga senior na regular na kumain ng itlog na naglalayong 6 hanggang 7 bawat linggo. Pagsamahin ang mga itlog sa iba pang masustansyang pagpipilian tulad ng mga madahong gulay, mga produktong gatas at mga mani para sa isang masustansyang pagkain. Panatilihin ang inyong mga antas ng hydration at tiyaking perpektong balanse ang inyong mga electrolytes. Ang mga senior na naghahanap ng natural na paraan upang maibsan ang pulikat ay matutuklasan na ang pagsasama ng mga itlog sa kanilang dieta ay parehong madali at epektibo. Sa susunod na maghahanda kayo ng almusal, isaalang-alang ang pagdaragdag ng itlog sa inyong plato. Ito ay isang pambihirang opsyon para sa pagtataguyod ng kalusugan ng kalamnan. Pangalawa, ang saging. Ang potasyo-potassium na matatagpuan sa mga saging ay gumaganap ng isang napakahalagang papel sa pag-urong ng kalamnan, pagpapadala ng signal sa nerbiyos, at pagpapanatili ng balanse ng likido sa katawan. Kapag ang antas ng potasyo ay bumaba sa normal, isang kondisyon na kilala bilang hypokalemia ang nangyayari na humahantong sa mas mataas na pagkamaramdamin ng mga kalamnan sa mga biglaang pag-urong at pulikat. Ang mga saging ay namumukod-tangi bilang isang pambihirang natural na mapagkukunan ng potasyo. Ang isang katamtamang laki ng saging ay naglalaman ng humigit kumulang 4% dumentyo milingan na bumubuo sa 12% ng inyong pang-araw-araw na inirerekomendang intake. Sa pagpapanatili ng pinakamainam na antas ng potasyo, ang mga saging ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng mga pag-urong ng kalamnan at pag-iwas sa mga biglaang paninigas. Tinitiyak nito ang maayos na komunikasyon ng nerbiyos para sa epektibong kontrol sa kalamnan at tumutulong na balansehin ang mga antas ng likido na binabawasan ang panganib ng pulikat na nauugnay sa dehydration. Para sa mga senior, ang pagsasama ng 1 hanggang 2 saging sa kanilang pang-araw-araw na dieta ay maaaring lubos na maibsan ang paglitaw ng pulikat. Ano ang nangyayari kapag bumaba ng husto ang antas ng potasyo at paano ito humahantong sa pulikat? Ang potasyo ay may mahalagang papel sa pagpapadali ng paghahatid ng mga dekuryenteng signal sa pagitan ng mga nerbiyos at kalamnan. Kapag bumaba ang antas ng potasyo, ang mga kalamnan ay maaaring maging labis na na-stimulate na nagre-resulta sa madalas na pulikat. Ang pagkagambala sa mga signal ng nerbiyos ay nagpapataas ng posibilidad ng hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Ang mga selula ay nahihirapang mapanatili ang balanse ng likido na humahantong sa paninigas ng kalamnan. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga nakatatanda ay nahaharap sa mas mataas na panganib ng kakulangan sa potasyo dahil sa mga kadahilanan tulad ng nabawasang gana sa pagkain o hindi sapat na paggamit ng pagkain, mga side effect mula sa mga gamot tulad ng diuretics para sa hypertension at labis na pagpapawis o dehydration. Ang pagsasama ng mga saging sa kanilang dieta ay nagbibigay daan sa mga senior na natural na maibalik ang mga antas ng potasyo at itaguyod ang malusog na paggana ng kalamnan. Ang magnesio, magnesium
ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng pagre-relax ng kalamnan at pagsuporta sa paggana ng nerbiyos. Epektibong binabawasan ng magnesyo ang pagiging sensitibo ng kalamnan upang maiwasan ang biglaang pulikat. Sinusuportahan ang produksyon ng ATP para sa enerhiya sa panahon ng pag-urong ng kalamnan at nire-regulate ang balanse ng calcium at potasyo na mahalaga para sa pinakamainam na paggana ng kalamnan. Ang bawat saging ay naglalaman ng 30 miligramo ng magnesyo, isang pangunahing manlalaro sa pag-iwas sa paninikip at pulikat ng kalamnan. Maraming mga senior ang madalas na kulang sa sapat na magnesyo. Ang pagsasama ng mga saging kasama ang iba pang mga pagkaing mayaman sa magnesyo tulad ng mga mani at madahong gulay ay maaaring epektibong maibsan ang pulikat ng kalamnan at mapabuti ang paggaling. Ang pulikat sa gabi, ang mga nakakainis na sakit na umaatake sa gabi ay madalas na nauugnay sa kawalan ng balanse sa electrolyte, mababang antas ng potasyo at magnesyo, hindi sapat na sirkulasyon at dehydration. Dahil sa kanilang mayamang nilalaman ng potasyo, magnesyo at mga carbohydrate na nagpapalakas ng hydration, ang pagkain ng saging 1 hanggang 2 oras bago matulog ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Nakakatulong itong pakalmahin ang inyong mga kalamnan, bawasan ang tindi ng pulikat, mapanatili ang balanse ng electrolyte, maiwasan ang pulikat sa gabi, at mapabuti ang kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pag-alis ng tensyon sa kalamnan. Ano ang papel ng vitamina B6 sa saging sa pagsuporta sa paggana ng nerbiyos at pagtulong sa paggaling ng kalamnan? Ang vitamina B6 ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa kalusugan ng inyong nervous system. Ito ay kritikal sa pag-regulate ng mga neurotransmitter na namamahala sa mga paggalaw ng kalamnan, pinapaliit ang pamamaga upang mapabilis ang paggaling ng kalamnan pagkatapos ng ehersisyo at pinapahusay ang produksyon ng mga pulang selula ng dugo upang matiyak na ang inyong mga kalamnan ay epektibong tumatanggap ng oxygen. Ang isang saging ay naghahatid ng 0.4 mg ng vitamina B6 na halos 30% ng pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga senior. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang hindi sapat na antas ng vitamina B6 ay maaaring magresulta sa mas matinding pulikat at biglaang pag-urong ng kalamnan na dulot ng dysfunction ng nerbiyos. Ang tumaas na pamamaga ay humahantong sa mga kalamnan na mas madaling kapitan ng sakit at paninigas. Ang bumabang produksyon ng enerhiya ay nagre-resulta sa pagkapagod ng kalamnan. Isang pag-aaral na isinagawa noong 2018 ay nagsiwalat na ang mga nakatatanda na may hindi sapat na paggamit ng vitamina B6 ay mas madalas na dumaranas ng leg cramps. Ang mga saging na puno ng natural na dosis ng vitamina B6 ay may mahalagang papel sa pag-iwas sa mga problema sa kalamnan na nauugnay sa nerbiyos. Ang mga saging ang inyong go-to solution para sa mabisang pagpapalit ng potasyo at magnesyo na epektibong nag-aalis ng mga nakakainis na pulikat na dulot ng electrolyte. Naghahatid ito ng natural na asukal at hydration na tinitiyak ang pinakamainam na antas ng kahalumigmigan.
Ang pagpapanatili ng pinakamainam na antas ng sodium ay mahalaga para sa epektibong pag-urong at pagre-relax ng kalamnan. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng hydration at pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa electrolyte tulad ng saging ay mahalaga para matiyak ang pinakamainam na paggana ng kalamnan. Ang mga saging ay mahusay para sa hydration, ngunit tandaan na dagdagan ito ng maraming tubig. Kapag umaatake ang pulikat, dahil sa dehydration ang pananatiling hydrated ay kasing halaga ng pagkain ng saging. Para sa pinakamainam na resulta, sikaping uminom ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 baso ng tubig bawat araw. Ipares ang saging sa tubig o tubig ng buko, coconut water, para sa isang nakakapreskong tulong ng electrolytes. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maingat na balanse ng mga likido at electrolytes, epektibong maiiwasan ng mga senior ang pulikat na nauugnay sa dehydration. Ano ang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng saging para sa mga senior upang makatulong na maiwasan ang leg cramps? Bagamat ang perpektong dami ay maaaring mag-iba, karaniwang ang pagkonsumo ng isang saging bawat araw ay naghahatid ng sapat na potasyo at magnesyo upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Ang pagsasama ng 2 saging sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring magbigay ng ginhawa para sa mga individual na nakikipag-ugnayan sa madalas na pulikat. Dahil ang mga saging ay naglalaman ng malaking halaga ng natural na asukal, ipinapayo para sa mga senior na may diabetes na kumain nito ng may moderasyon. Ang pagpapares sa kanila ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng mga mani o whole grains ay maaaring makatulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Ang mga senior na nakikipag-ugnayan sa madalas na pulikat ay maaaring lubos na makinabang sa pagsasama ng isang saging sa kanilang pang-araw-araw na gawain na tinitiyak ang wastong hydration at pagsunod sa isang balanseng dieta upang mapabuti ang paggana ng kalamnan at mabawasan ang mga pag-atake ng pulikat. Pangatlo, mga mani at buto. Habang ang mga pagkaing mayaman sa potasyo at magnesyo tulad ng saging at madahong gulay ay malawak na kinikilala sa kanilang papel sa pag-iwas sa pulikat, ang pagsasama ng mga mani at buto sa inyong dieta ay maaari ring maging isang game changer para sa pagpapabuti ng kalusugan ng kalamnan at pagbabawas ng pulikat. Mayaman sa magnesiyo, potasyo, protina at malusog na taba, ang mga mani at buto ay nagtataguyod ng pagre-relax ng kalamnan, nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapanatili ng balanse ng electrolyte. Tuklasin ang mga benepisyo ng almendras, almonds, buto ng kalabasa, pumpkin seeds, kasoy, cashews, at iba't ibang mga mani sa pagtataguyod ng lakas ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat sa mga senior. Maraming mga senior ang kulang sa magnesyo na nagpapataas ng kanilang pagkamaramdamin sa madalas at masakit na leg cramps. Ang mga mani at buto ay namumukod-tangi bilang pambihirang natural na mapagkukunan ng magnesyo na nagbibigay ng simpleng solusyon upang makatulong na maiwasan ang pulikat. Narito ang nilalaman ng magnesyo: bawat 1 onsa, humigit kumulang 20 gramo na serving, buto ng kalabasa 168 mg na tumutupad sa 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Almendras, linan na sumasakop
sa 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Kasoy 74 mg na nakakatugon sa 19% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang isang maliit na dakok ng mani bawat araw ay maaaring epektibong maibalik ang mga antas ng magnesyo na nagtataguyod ng mga relax at malusog na kalamnan. Bagamat ang saging ay karaniwang nauugnay sa potasyo, ang iba't ibang mga mani at buto ay naghahatid din ng mahalagang mineral na ito. Tuklasin ang nilalaman ng potasyo sa inyong mga paboritong mani bawat 1 onsa sa 28 GM serving. Pistachios 290 mg, almendras 220 mg, kasoy 116 mg. Tandaan ang mga electrolyte tulad ng magnesyo at potasyo ay nawawala sa pamamagitan ng pawis, kaya't mahalagang palitan ang mga ito para sa pinakamainam na paggaling ng kalamnan at upang maiwasan ang pulikat. Ang mga mani at buto ay mahusay para sa pagpapalit ng electrolytes. Puno ito ng magnesyo at potasyo upang makatulong sa paggaling ng kalamnan. May kapaki-pakinabang na taba na tumutulong na mabawasan ang pamamaga ng kalamnan at naghahatid ng mahalagang protina upang suportahan ang paggaling ng kalamnan. Ang mga senior na nakikipag-ugnayan sa pulikat pagkatapos ng aktibidad ay maaaring makinabang sa isang dakok ng mani o isang pagwiwisik ng mga buto sa kanilang mga pagkain na tumutulong sa pagpapanumbalik ng mahahalagang mineral at pagtataguyod ng mga kalamnan na walang pulikat. Ang mga mani at buto ay puno ng malusog na taba na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo na tinitiyak na ang inyong mga kalamnan ay nakakakuha ng oxygen at sustansya na kailangan nila upang gumana sa kanilang pinakamahusay. Ang walnuts at flax seeds ay mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong na bawasan ang pamamaga ng kalamnan. Ang mga monounsaturated fats na nasa almendras at kasoy ay nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapababa ng panganib ng pulikat. Ang hindi sapat na sirkulasyon ay maaaring humantong sa hindi komportableng leg cramps lalo na sa gabi. Ang regular na pagsasama ng mga mani sa kanilang dieta ay maaaring makatulong sa mga senior na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang mga yugto ng pulikat. Maaari bang maibsan ng mga mani at buto ang pamamaga na nauugnay sa pagkapagod ng kalamnan at pulikat? Tunay nga. Ang talamak na pamamaga chronic inflammation ay maaaring makapinsala sa tissue ng kalamnan na nagpapataas ng posibilidad ng pulikat at pananakit sa mga senior. Ang mga mani at buto ay puno ng mga antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong na bawasan ang oxidative stress sa mga kalamnan, bawasan ang pamamaga upang itaguyod ang mas mabilis na paggaling ng kalamnan at pahusayin ang sigla ng inyong kalamnan at ilayo ang mga nakakainis na pulikat. Ang mga senior na nakararanas ng talamak na pananakit ng kalamnan o arthritis ay maaaring mapabuti ang kanilang dieta sa pamamagitan ng pagsasama ng walnuts, flax seeds at almendras na nag-aalok ng natural na mga benepisyo laban sa pamamaga. Lahat ng mga mani at buto ay nag-aalok ng mahahalagang sustansya, ngunit ang ilang mga uri ay namumukod tangi
para sa kanilang pambihirang mga benepisyo sa kalusugan ng kalamnan, salamat sa kanilang mayamang antas ng magnesyo, potasyo at protina. Tuklasin ang mga nangungunang mani at buto upang makatulong na maiwasan ang leg cramps. Buto ng kalabasa na namumukod tangi sa isang kahangahangang nilalaman ng magnesyo na 168 mg bawat onsa. Almendras, isang mahusay na mapagkukunan ng magnesyo at potasyo. Pistachios na namumukod tangi bilang isang nangungunang pagpipilian para sa potasyo na naghahatid ng 290 mg sa bawat onsa. Kasoy puno ng magnesyo at malusog na taba na nagtataguyod ng sirkulasyon. Walnuts puno ng omega-3 na kilala sa kanilang kakayahang bawasan ang pamamaga ng kalamnan. Upang makamit ang pinakamainam na resulta, hinihikayat ang mga senior na kumain ng iba't ibang seleksyon ng mga mani at buto na tinitiyak na nakakakuha sila ng isang hanay ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa kalamnan. Ano ang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng mga mani at buto para sa mga senior upang makatulong na maiwasan ang leg cramps? Ang mga mani at buto ay naglalaman ng malakas na suntok sa nutrisyon, ngunit ang kanilang pagiging siksik sa calorie ay nangangahulugan na ang pagbabantay sa laki ng bahagi ay mahalaga para sa pinakamainam na kalusugan. Maghangad ng isang maliit na dakok, humigit kumulang 1 onsa 28 gramo ng mani bawat araw. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 20 almendras o 2 kutsara ng mga buto. Magdagdag ng isang pagwiwisik ng mga buto, flax, chia at kalabasa sa inyong mga pagkain para sa isang dagdag na tulong ng mga benepisyo. Ang pinakamainam na sandali upang kumain ng mga mani at buto para sa kalusugan ng kalamnan ay sa panahon ng pagkain dahil pinapahusay nito ang pagsipsip ng sustansya at sumusuporta sa balanse ng electrolyte upang mabawasan ang pulikat sa gabi. Pagkatapos mag-ehersisyo, pinapalitan nito ang mahahalagang electrolytes at sinusuportahan ang paggaling ng kalamnan. Ang pagsasama ng mga mani sa dayeta ng isang senior ng may moderasyon ay maaaring makatulong na maiwasan ang pulikat at suportahan ang isang balanseng paggamit ng nutrisyon. Ang mga mani at buto ay nagbibigay ng maraming kalamangan, ngunit mayroong ilang mahahalagang salik na dapat tandaan. Dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng calorie, ang labis na pagkain ng mani ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang, kaya't mahalaga ang kontrol sa bahagi. Ang mga inasnan o prinosesong mani ay naglalaman ng mataas na antas ng sodium na maaaring humantong sa dehydration at magpataas ng panganib ng pulikat. Pagdating sa mga allergy, mahalagang kilalanin na ang ilang mga individual ay maaaring may allergy sa mani, kaya't mahalaga ang pagtuklas ng mga alternatibong mapagkukunan ng magnesyo at potasyo. Ang mga mani at buto ay puno ng fiber na maaaring humantong sa bloating o discomfort para sa mga senior na may maselang sistema ng panunaw. Pumili ng mga hindi inasnan, hilaw o dry roasted na mani at ubusin ang mga ito ng may moderasyon upang makuha ang buong benepisyo sa kalusugan ng kalamnan habang iniiwasan ang anumang mga potensyal na side effect. Ang mga senior na naghahanap ng isang natural na solusyon para sa pulikat
ay maaaring mag-enjoy ng isang simple at masarap na diskarte, ang pagsasama ng isang maliit na dakok ng mani o pagwiwisik ng mga buto sa kanilang pang-araw-araw na pagkain upang itaguyod ang kalusugan ng kalamnan. Isang aral mula sa inyong doktor. Bilang inyong doktor, nais kong mag-iwan ng isang mahalagang aral sa buhay. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating pagtanda, ay hindi isang mabilisang takbo. Ito ay isang marathon. Ang bawat maliit na pagpili na ating ginagawa araw-araw, tulad ng pagkain ng isang itlog sa almusal, isang saging bilang merienda o ilang pirasong mani, ay isang mahalagang hakbang patungo sa isang mas malakas, mas aktibo at mas masayang buhay. Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na gawin na ito. Sila ang pundasyon ng ating lakas at sigla sa mga darating pang taon. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, pakipindot naman po ang like button. Ang inyong suporta ay nagbibigay daan sa amin na lumikha ng mas marami pang mahalagang nilalaman para sa inyo. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin, tanong o mungkahi para sa mga susunod na paksa. Ang inyong mga karanasan ay mahalaga sa aming komunidad. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ang inyong feedback ay napakahalaga sa amin. At syempre, para hindi po kayo mahuli sa aming mga pinakabagong payong pangkalusugan at kaalaman, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. I-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Manatiling updated, unahin ang inyong kapakanan at inaasahan naming makasama kayong muli sa susunod nating talakayan.